Guys, may pag-uusapan tayo, no? Ito ay atin natin lang, no? Diskarte, no? Diskarte. Nabasa niyo ba yan? Yan, no? Tara, pag-usapan natin, no? Nabasa niyo yan? Okay, tara, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years, more or less. Bilang security officer, security guard, no? Baka magulat kayo. Mahaba buhok ko. At medyo kuwan ako, nakasando lang. Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po ako. Retired na po ako at hindi freelance na po ako. Inom na tayo. Freelance na po ako, wala na po akong duty ngayon. Nasa bahay lang. Petics na lang, no? So, ako ay gumagawa ng mga impormasyon, diskarte, kaalaman sa aking pag-duty nung nag-duty ako para yung mga kabataan ay hindi mahirapang gumawa ng paraan, no? Kasi ako nung bata pa ako, galing ako probinsya, galing ako ng Bisaya. Pagdating ko sa Maynila, talaga namang para akong isda na nilagay sa yung bang itim na kulay na tubig na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Walang kaalaman talaga. So gusto ito yung mga dahilan bakit gumagawa ako ng mga video para yung mga kabataan mabigyan natin ng gabay, no? So pumunta kayo sa channel ko guys, ayan. Pindutin nyo yung playlist. Pag napindot nyo yung playlist guys, ayan ang lalabas. Pag nilabas na yan, nandun kayo sa Security Guard Matters, no? Maraming mga video dyan, informasyon, video na mga madagdag sa kaalaman nyo, no? Diskarte para hindi kayo maligaw o kaya hindi kayo magdesisyon ng mali, no? At kung gusto naman yung mag-imbestiga sa pagkatao ko, no? Sino ba yan? Ba't mahaba buhok yan? Di ba ako yan? Abo sa marami akong video dyan para mag-lead sa inyo kung gusto nyo ba o kung ba, papaniwalaan nyo ba o hindi, no? Tingnan nyo yung video ko dyan iba para may lead kayo na pwede kayo maniwala o hindi, no? So, punta tayo sa comment na yan, no? Sabi niya, allow ba daw yung agency na kunin yung original ng 201 file? Ano ba yung 201 file? Ito yung inihingi ng mga agency, yung mga kuan mo, yung mga MBI mo, police clearance, mga diploma mo, at mga kuan, yan, mga kuan ba yung mga transcript of record kung ikaw ay college o ngayon yung mga iba pang mga document na mga original gusto nilang kunin, no? Nung ako nag-apply guys dito sa Maynila, nasupot din ako dyan. Ano ibig sabihin nasupot? Natrap ba? Natrap ako ba? Natrap ako kasi seaman nga yung kurso ko. Tapos punta ako na Maynila para mag-apply ng seaman. Kaya muna tayo. Kakakain ko lang kasi kaya nagkuhan na yan, no? Meron. Nag-apply yung seaman, no? Pero wala akong kakilala sa Maynila, wala akong matuluyan, wala akong makainan, wala lahat. So, no choice ako kundi mag-security guard muna kasi yun lang naman ang... Pero hindi lang security guard napasok, kung marami akong napasok na trabaho. Pero isa sa mga stable na trabaho na maganda pasukan ay yung security guard, no? So, nag-apply ako sa isang malaking agency. Nagulat ako, kinuha yung lahat kong kuwan. Transfer record ko, diploma, nag-apply ako ng seaman kailangan ko yung kuwan mga ano dun sa eskwelahan, ganun. So, worry ako, pero hindi naman nawawala, nandun lang. Ang tanong niya kung allowed ba daw. Allowed sila, siyempre. Naninigurado sila na hindi ka alis ng basta-basta. Kasi mahirap kung iwanan mo lang sila nasa ere, no, ng mga agency. Kaya ginagawa nila, kinukuha nila yung original, no. So, ngayon kung ayaw mo naman pumayag, di wag. Wala kang trabaho. Tulad ako, wala akong matuluyan sa Maynila, wala akong makainan. Excuse me. So, anong gagawin ko? Di susugal ako. Tinanggap na nila ako Magandang klaseng agency din yung in-applyan ko. Leading agency sa Metro Manila. Ang dami nilang mga kliyente. Magsawa ka ka-duty, no? So, na-trap ako doon. Tapos, mabuti na lang, nakakwentuhan ko yung video veterano ba? Veterano, nakikwentuhan ko na
kinukuha pala yung original natin dito, ibig na mag-a-apply ako ng seaman, sabi yung ganun. Sabi niya, ay hindi mo alam pala diskarte, sabi niya ganun. Ano ba yung diskarte, no? Yun ang inalam ko kagad anong diskarte kasi veterano siya sa akin eh. Bata ako eh, galing ako probinsya eh. Wala akong kalam-alam, talagang tanga-tanga ba? Ika nga, tanga-tanga eh. Bisaya ka nga eh, pumunta na Maynila. Eh, tanga-tanga ka talaga. Wala pang nagagabay, wala pang YouTube dati, wala rin nagagabay sa akin. As in talagang zero balance ako sa idea. So, buti nakausap ko siya na, ay, hindi mo pala alam diskarte. Hindi. Ano bang dapat na diskarte, no? So guys, itong tinuturo ko guys ay kwanto, hindi to kumbaga atin-atin na lang kasi baka makuha ng mga agency, no. Ang mga agency kasi talagang kuan yan, yung hindi naman sila nagpupunta talaga na totoo ba tong sinadmit mo sa amin? Hindi nila kinukuha yan, hindi nila chinicheck yan. Basta importante, ito, may original, gano'n. So ano na nga yung discarding tinuro niya sa akin, no? Yung discarding tinuro niya sa akin ay yung lahat ng malibang na yung sa police clearance, bawal yun ikuhan. Bawal yun kasi police clearance. Madali na naman kunin yun eh. Police clearance. NBI, 2 kopya yan eh. Di ba? Tapos, ang discarding dun sa mga clearances, ma'am, baka pwede namang colored lang i-xerox ko. Kinukulord ko ba? Ma'am, baka pwedeng kuhan na lang, ito na lang ang kuhan. Yung iba, ayaw talaga, gusto original. So, kung NBI at saka police clearance, i-renew mo na lang talaga yan. O kaya, pag kumuha ka, i-request ka ng 2 kopya. 2 kopya palagi. So, medyo mahal. Gagastos ka ng mahal, no? Kasi doble ang bayad mo. Pero kung tulad mo, college graduate ka, at naghihintay ka lang ng result sa board exam mo at pagkatapos a-apply ka na ng police o kung criminology graduate ka o kaya mag-abroad ka na, naghihintay ka lang ng tawag, gusto mo lang magkaroon ng pangsamantalang trabaho, ay ay dudublihin mo, no? Kain tayo. Dudublihin mo siya ng mga clearances, ha? Para pagka nakahanda rin yung mga original mo. So, alam mo na yung clearances, dudublihin mo, no? Hindi naman pinikunin nila yung SSS, number lang naman yan. So, may clearances, yung barangay clearance, nun. Kung talagang original kukunin, kung ako sa'yo ngayon, dalawa-dalawahin mo na. Lalo na kung mag-a-apply ka ng mga agency na malalaki, kinukuha talaga nila yung original. So, dalawang kopya mo na. Kasi kung ikaw naman ay nag-a-apply ka ng mga ibang trabaho, pangsamantala yung trabaho. Kasi ang security guard naman talaga, pangsamatagalan. Kung tulad ako nako ang tawag dyan na dead-end ako. Na-dead-end ako eh. Lahat ng balang dala ko galing Bisaya, hindi pumutok sa Maynila eh. Ano ba yung balang sinasabi ko? Yung mga kaalaman ko, yung mga kuwan ko, hindi na umubra. Kasi una-una, wala akong bakir, wala akong kilala, wala lahat. Talagang sa gwardya ako, bumagsak at pangsamatagalan. Ano yung pangsamatagalan? Pangsamantala sana, tumagal na ako doon. Kasi may pamilya na ako, wala akong tutulong sa akin, walang nagbabakir, walang nagpipinance, ako lang nagtatrabaho isa sa pamilya ko. Kaya, naging pangsamatagalan, no? Pangsamantala sana, naging matagal na. Pero ikaw ngayon, binata ka at naghanap ka ng ibang option, ganun gawin mo, dalawahin mo ang kopya ng mga clearances mo para kunin man lang yung original mo, ay mayroon kang panglaban, no? Mayroon kang another kopya, no? Sa personal mo. Ngayon, ang tanong mo naman, diploma, transcript of records, sa mga school records, hindi naman pwedeng dalawa yan eh. Ewan ko pero ako hindi pinayagan na dalawa record, no? Isa-isa lang talaga yan. So, ang tanong nung kung kayo nung kunin, anong gagawin mo diskarte? Sir, kung kunin yung original ko, anong dapat mong gawin diskarte? Pang school record ko yun eh. Kailangan ko yun sa apply ko. Paano kung hindi naman ako papayagan na 2 ang kopyang hingin ko sa school? Ito nang diskarte, no? Tinuro na sa akin ng nakausap ko nga veterano na pumunta ka sa atin lang to guys ato ay hindi kwanto sinabi sa akin atin lang to wag nyo discarding malupit lang to kumbaga discarding military, no?
So, ginawa, dinala ko yung mga transcript of record ko, diploma ko, dinala ko sa recto. Sa recto, no? Yung mga authentication ng mga DepEd, pinakopya ko dun sa recto. No? Tapos, pag tiningnan mo guys, walang kaibahan. Halos pare-pareho lang. Ngayon, tinanong mo ba, bawal yun sir ah? Oo naman, bawal yun. But hindi mo naman isasubmit yun sa, sa agency mo nga lang isubmit eh. Ngayon, kung sasabihin mong, sir, bawal yun. Hindi bawal, madali, kung matrace nila na, nagawa to sa recto. Hindi sir, totoong graduate ako, di ba? Totoo ka naman graduate eh. Yung original mo, pinakopya mo lang sa recto para yun ang pangbigay mo sa mga agency a-applyan mo. In case kunin nila. Kasi nga, mayroon kang mayroon kang hinihintay na opportunity. Kasi sabi ko nga, ang gwardiya ay pang samantala supposed to be, lalo na kung college graduate ka. Kung ibigay mo yung original kopya mo sa agency, tali ka doon. Ang gagawin mo, magre-resign ka sa agency. At yung agency, hindi nila nire-release agad-agad. Kakain ng 2 buwan, 3 buwan bago nila i-release yan. Kasi ang tawag ng clearance. Pinakamababa na yung 1 buwan, mahigit 1 buwan kalahati. Diba? Mag-a-apply ka, paano? At tulad ako, gutom abutin ko, wala ako kilala sa Maynila, walang magpapakain sa akin, walang magkukuhan sa akin. Kaya natali ako sabi sa salitang Tagalog, nasupot ako doon. Kaya nung nag-retire, sabi ko, ganun pala yun, sabi ko. Nagkaroon ako ng idea ngayon, ganun pala yun. So ginawa ko, nag-apply ko sa ibang agency, ganun pa rin, kinuha pa rin yung aking original kasi nga, mga malalaking agency ang ina-applyan ko eh. Di basta-bastang agency eh. Kasi noon panahon namin, pag nag-college ka, graduate ka ng college, nag-apply ka ng gwardiya, first class applicant ka. Kasi hindi naman, kukunti lang naman ang mga college graduate na nag-a-apply ng gwardiya dati kasi kinakahiya eh. Aminin na natin nung panahon namin kahit ako nga, nagsisi ako, bakit hindi ako nagpa-picture sa mga posting ko nung mga nag-duty ako eh, malalaking kumpanya. Sana nagpa-picture ako para maiyabang ko sa inyo na, ayan nag-duty ako dyan. Kasi, nagkikwento ako dito sa harap ng camera, tapos, wala akong ipupriba sa inyo na, nag-duty ako dyan, sa building ako dyan, kasi dati, ayaw kong magpa-picture, hindi pa naman uso ang Facebook dati, at yung vlog. Ayaw kong magpa-picture kasi nga, kuan lang yung, nahiya ako. Lalo na kung nakikita ko ng mga classmate ko na mayabang ako dati. Anak ako ng OFW dun sa probinsya namin eh. So, may kayabangan ako. Tapos, bumagsak ako sa gwardiya lang. No? So, yun ang dahilan bakit yung mga college dati, pag nag-apply ng gwardiya ay first class kami. No? Ngayon, hindi na. Marami ng mga college graduate na nagpuntahan sa security agency industry kasi ang daming college graduate, walang trabaho. Walang mapasukan. Maganda naman yung gwardiya talaga sa totoo lang eh. Mas malaki pa ang sweldo namin sa mga manager eh. Yung manager ng mga fast foods, ikumpara mo yung sweldo mo, saka mahaba lang oras natin kasi dosi-dosi tayo. Pero kung sweldo ang pag-usapan, mas stable tayo. Kaysa naman doon ka sa mga indo-indo, doon sa mga mall-mall na yan na 6 na buwan, ang dami pang makeup na gawin mo, nakatayo ka ba doon? Mas maraming ang mga nursing graduate at teacher graduate na mga tauhan ko dati nung nag-security officer ako kasi ayaw nilang mag-mall-mall kasi ang dami pang mga chichiburitsi tapos ang daming hinihingi mga requirements tapos 6 months lang pagkatapos iindo ka. Sa gwardiya hindi, basta ni mapalitan yung agency mo at wala kang bulilyaso, tuloy-tuloy lang duty mo. Diba? So, yung panahon na yun, ang mga requirements namin, kinukuha ng mga agency, yung mga original. So, pinakopya ko sa recto. Pinakopya ko, original na original. Yun ang bibigay ko. Ngayon, kung sasabihin ng agency, fake ito, hindi siya, totoo akong graduate. Totoo lang ka naman dalang graduate, di ba? Pinakopya mo lang, parang pinasirox mo lang ba? Kaya lang, iba yung
kopya sa recto kasi kung ano yung mukha ng original, yun ang mukha ng sa kanilang gawa din. Medyo may kamahalan nga lang, may kamahalan, pero tiisin mo kasi may option ka. Hindi naman tulad ng walang option. Tulad ako, hinahangad ko yung agency na yan, pangarap ko yung agency na yan. So, high school graduate ako, pinangarap ko yan. Eh, kahit kunin nila ng 10 beses yung original ko, walang problema. Kasi hinangad. Pero ikaw, college graduate ka, may hinihintay kang application sa ibang field mo, pinagsamantala mo lang yung gwardiya kasi nga mahirap nga dito sa Pilipinas kung walang panchitsa tayo, walang pang support. So, nagwardya ka muna. Ngayon, kung kukunin nila yung original mo, hindi ka na makagalaw. Kasi, re-request mo pa sa kanila eh. Palagi natin mag-abroad ka, kunwari mag-abroad ka. Asan yung original, ma'am? Kukunin ko pa sa agency ko. So, gagawin mo, magre-resign ka muna. Magre-resign ka sa agency. Pagkatapos mo mag-resign, hintayin mo pa yung 1 buwan kalahati, pinakamabilis yun. Eh, pinakamatagal 3 buwan. Yung normal, 2 buwan. Clearance. Hintay-hintay ka pa. E di yung application mo sa kabila, maghihintay sa'yo yun? Wag na. Sa dami ng aplikante ngayon, nahintayin ka, hindi na. So, yun ang gagawin natin. Kayo mga ayaw magpa-kuha ng original. Kasi, no choice ka naman kung talaga nag-a-apply ka. Parang tanong kasi ni Sir, allowed ba? Eh, kung ayaw mo i-allowed sa sarili mo, wala sa batas yan, Sir. Baka naghanap ka ng batas na, bawal sa agency kunin yung original. Wala pa ako narinig, ewan ko. Basta pakisabi na lang, pakicomment na lang kung mayroon ganun. Pero noong panahon namin, wala. Kung ano yung require ng agency, kunin namin yung original nyo, wala kang magawa. Kung di, a-atras sa application mo, or tutuloy. So, yun ang ginawa naming diskarte. Ganun pala. So, punta ako rito, pinagawa ko yung diploma ko, at yung mga transcript record ko, pinagawa ko yun, pati yung mga authentication ng mga DepEd, ginawa ko yun. Original na original. Nung hiningi ng kumpanya, submit ko. Pero nung mayroon ako nakitang iba, bye-bye. Resign agad. Pag-resign ko sa agency, ma'am, ano pong pwedeng balikan yung 2-1 file ko. Balikan mo lang ito mga 1 month or 1. Balik ako 2 buwan. Nag-duty na ako sa iba. Ma'am, nandiyan na ba? Sige, release agad. Bakit? Hindi ka pressure. Hindi yung naghihintay ka, ma'am, may release na yan. Ma'am, kasi na yung application, gaganong-ganong ka. Okay? But guys, itong mga tinuturo ko sa inyo ay may tinatawag na pangkuan na to, pang malupitan na diskartihan lang, no? Atin-atin lang to, huwag niyong sabihin sa iba. No? Yung hindi nag-subscribe sa channel ko at hindi viewers ng mga video ko, hindi nila alam anong gagawin. Kasi bakit? Hindi sila subscriber eh. So ngayon, alam nyo na kung kayo ay kabataan ngayon, criminology graduate ka, isa kang teacher graduate, basta kukunin yung original mo, hindi ka makagalaw agad-agad. Paano kung agad-agad nandyan na? So, ang gagawin mo, ngayon, Sir, ang tanong mo naman, Sir, kung wala kami sa Recto, wala, malayo kami sa Recto, nasa Bisaya kami, Mindanao, nasa Ilocos, nasa bandang Ilocos region ka, alamin mo yung mga gumagawa ng ganong guwan. Mga ganong, bawal kasi yan yung mga ganong. Pero, alam ko, okay naman yan, mga ganong gagawa ng parang replika. Basta't hindi yan. Ang bawal kasi dyan, yung hindi ka talaga graduate, meron nga akong kasama na hindi talaga graduate Nagpagawa lang ng diploma sa Recto, hindi siya graduate ng high school, no? Nahuli ko sa tauhan ko, hindi pala graduate ng high school. Kaya pala yung pag-i-English niya, talagang nahirapan akong intindihin. Yung pala hindi talaga totoong graduate high school, kasi kanya high school lang siya. Nagpagawa siya sa mga Recto para magkaroon ng diploma, no? Sabi nga nila, graduate ng Recto. No? So, nakalusot naman. Nakalusot kasi may backer Nakalusot. So, ikaw, yung diploma mo, transcript record mo, hindi man sabihin bawal yung illegal yun kasi totoo ka naman graduate. Pinakopya mo lang. Naintindihan nyo? Pinakopya mo lang para lang for presentation sa mga agency a-applyan mo. So, wag kang mag-isip na, baka hulihin akong pulis kasi bawal to. Kung to,
illegal to eh. Hindi illegal yun, totoo kang graduate eh. Pinakopya mo lang eh. Parang nireplika mo lang ba? Kasi ipipresent mo lang doon sa agency. Ay ma'am, original ma'am. Titingnan ng agency yan. Original. Sige. Yan na yun. Hindi naman pwedeng yung agency tatawag pa sa, ma'am, totoo bang graduate? Ma'am, ito ba? Titingnan nila, ibibusisin nila, hindi nila ganun yan. Pagtingin nila, original. O di ba? Lusot na. Okay? So, yung tanong ni sir na allowed ba ang agency kukunin yung original? Allowed. Allowed sila. Wala naman sa batas na huwag niyong ibigay yung original niyo. Sa totoo lang, huwag talaga ibigay. Kung hindi ka pwedeng tanggapin nila. Kung nangangailangan ng trabaho, ikaw lang inaasahan, breadwinner ka, magmamalaki ka, tapos magandang agency pa yung tumanggap sa'yo, magmamalaki ka, hindi. Ang gagawin mo lang, gagawan ka ng paraan sa mga tinuro ko. Okay na tayo ha? So, i-recap natin. I-recap natin para baka nalito kayo habang nagkikwentuhan tayo, no? Yung mga clearances nyo, kung gusto nyo mag-apply kayo, clearances, police, NBI, itanong nyo kung pwedeng kumuha ng 2 kopya. So, magastos nga lang. Magastos nga lang, no? Magastos lang. Pero, okay lang yun. Kasi, may option ka kasi. Malay mo, ikaw, criminology graduate ka, may option ka eh. May application ka sa pagpupulis eh. So, kailangan mo yung mga clearances na yun. So, itong gwardiya, pang-samantala lang to na habang walang trabaho. Kasi, mahirap walang pera sa Pilipinas eh. Walang trabaho, walang pera. Lalo na kung nakikipag-date ka. Walang pera. So, pwede mong dalawa yung kopya sa clearances. Pero yung mga diploma, mga transfer of record, alam ko hindi pinapayagan 2 kopya niyan eh. Ewan ko siguro pwede rin, no? 2 kopya ng diploma, 2 kopya ng transfer of record. Magbabayad ka nga lang siguro. Alam ko magbabayad ka na malaki. So para makatipid ka, ipagawa mo sa recto. Ngayon, yun ang ipipresent mo. Ngayon, kung ikaw naman taga Visayas, taga Ilocos, banda rito, mga banda doon, sa ulo ng Pilipinas, hindi ako maniwalang wala din ganun sa mga lugar nyo. Meron yan. Pilipino pa. No? Meron yan. Sikat lang talaga ang recto kasi talaga nandyan palagi ang kwan nila, ang takbuhan talaga ng lahat ng gawa. No? So, alamin mo lang kung saan ang gagawa ng ganong kopya. No? Parang replika. No, replika. So, pagka replika ka, di safety na yung original mo. Bigay mo na. Okay? Ako nung nag-claim ako ng pinaka-original ko, ang purpose ko lang kung bakit kinuha yun kasi para in case na magkaroon ako ng another application, ibibigay ko lang naman yung kuan eh. Pero yung mga clearances, hindi ko na dinalawa kopya kasi hindi ko pa naman kailangan, wala pa naman akong anong panahon na yun eh. Tingnan mo, hindi ako nakasakay ng barko. So, hindi pa ako kumuha ng kopya kasi kuan eh. Wala pa namang paggagamitan. Kung inisip ko kung mayroon na akong application sa ibang field, kukuha na lang ako ng panibagong clearance ko kung nandyan na kasi nung panahon na yun, wala eh. Talagang lagbo pa ako sa katotohanan na saan ako mag-apply, saan ako pupunta, wala eh. As in, wala talaga. So, hindi ako kumuha ng 2 kopya ng clearances. Pero kung gusto nyong manigurado, kunwari, galing kayong Bisaya, punta kayo Manila, kuha kayo rito, dalawahin nyo na. Kasi para tapos, ipagawa nyo na sa recto yung kanyang mga diploma, i-file mo na, fax. Tapos, i-xerox mo ng mga dikulod na xerox, fax. Pag kulay, dikulod, i-file nyo na, tatlong kopya yan, Di pag-apply nyo, bigay-bigay na lang. Okay? So, I hope na maliwanag tayo kung anong diskarte natin para hindi natin may submit sa agency ang mga kopya nating original ng 201 file natin. Ganun lang gawin nyo. Okay? Kung maliwanag, hingi akong like. Ngayon, kung nablabuhan kayo, naguluhan kayo sa sinabi ko, dislike na video, dislike na naman nyo eh. Pero kung bago ka ngayon sa channel ko, bago ka pa lang, baka nang pwede nung subscribe, tapos idamay mo yung notification bell. Para pag may mag-uusapan tayo sa susunod na mga diskartihan, maibigay ko sa inyo, malalaman mo agad. Paano guys? Kita-kita sa next video. Bye-bye! Kain tayo mangga. Ayun o.